share ko lang yung regarding sa lump guys. Ayun na, dumating na ang akin. Alam niyo ba guys, na pwede kayong mag-process ng lump sum nyo during Nagaya-sumi dito sa Japan or holiday season dito sa Japan. Yes guys, pwede nyo i-process yung lump sum nyo kahit 5 days, 1 week, or 3 days lang yan. Pwede palang i-process ang lump sum guys. Andito na ang akin guys. Umuwi ako noong last December guys na Nagaya-sumi dito sa Japan. Umuwi ako para mag-process ng aking lump sum. Sa mga katulad ko guys na sobrang tagal na, or hindi naman sobrang tagal, or lumampas na sa 5 years. Kasi 5 years lang 'di ba ang Japan pension na pwede mong makuha. Kung wala ka namang balak na magtagal or manirahan ng matagal dito sa Japan, kunin mo na, wag mo nang paabutin pa ng 8 years tsaka ka kumuha ng lump sum. Kasi hanggang 5 years lang ang pwedeng makuha mo guys. Kasi kung aabot yan ng 10 years, automatic, pasok na yun sa pension. Yun, makukuha mo, ipipension mo na yun guys. Sa akin, wala naman akong balak magtagal or manirahan dito sa Japan. Kaya kinuha ko muna. 6 years na nga yun sa akin guys, hindi ko nakuha. Kasi 5 years lang ang pwedeng nakuha. So nasayang yung isang taon. Anyway, ang una nyo lang gawin guys, inform si employer na kung pwede, uuwi muna kayo at i-process nyo yung lump sum nyo. Maintindihan niya ng employer, guys. So, umuwi ako ng December, guys, and inform ko sa employer na kung pwede, uuwi muna ako ng Pilipinas at mag-process ng lump sum ko. So, pumayag naman si employer at kasi kailangan kasi na may isang buwan na hindi ka magbabayad ng tax, which is yung employer kasi ang nagbabayad ng tax. So, kailangan mong i-inform para ma-cut nila yung pagbayad ng tax. Para may isang buwan na hindi nila bayaran, guys. Pangalawa ay pumunta kayo sa City Hall kung saan kayo nakaregister ng address at mag-cut kayo ng address nyo. Kailangan walang address dito sa Japan. Yes, kahit 1 week lang yan, magtanggal kayo ng address. Gaya ko, nagtanggal ako ng address in 5 days or 8 days, something ganon, nung December. Kasi kailangan walang address, kailangan matigil yung pagbayad ng tax nyo din. So pumunta ako ng City Hall dito sa malapit sa akin kung saan ako nakaregister para i-cut yung address ko. So, hiningi sa akin yung my number kasi may number ako. Tapos, tinataka na nag-exit ako ng Japan. Kailangan pa lang i-surrender yung Hokin mo or yung insurance card mo sa company. Hindi ko alam, basta kailangan i-surrender. Kasi, i-cut kasi yung payment mo eh. So, pagbalik ko nung January guys, binigyan ako ng bagong insurance card. Pangatlo guys, i-visit nyo yung Japan pension na, yung sa lump sum, andun yung form, andun yung requirements, lahat-lahat ang proseso. Andun lahat-lahat. Since holiday season ako sa Japan umuwi guys at holiday season din sa Pilipinas, hindi ako makapag-asikaso ng aking bangko kasi pupunta pa ng kailangan pa yun ng bank stamp kung ano pa yung, basta yung lump sum na form, patatakan nyo ng bank stamp. So ang ginawa ko guys, pumunta ako ng Japan pension dito sa area namin at nagtanong ako kung pwede bang itong bangko ko sa Japan ang gamitin ko. Tapos tiningnan doon, andun din lahat ng list ng bank. Kung pwede, ano yung pwede at ano yung hindi. Ang pagkaalam ko, bawal ang YouTube Bank. So, pwede ang aking bank, kahit yung bank na ginamit ko ay sa company, yung sa payslip, kung saan pumapasok yung payroll, yung sahod ko, kung saan pumapasok. Yun yung ginamit ko. Pero hindi siya YouTube, kundi Hachijuni Bank siya. Since pwede naman dito, tinanong ko din naman sa Japan Pension na pwede naman dito daw na dito ihulog, basta as long as na nakalipad na daw ako ng Pilipinas. Yung araw ng dating sa aking letter pack, yung ano daw, yung kumbaga, wala na ako dito sa Japan. So, iniwan ko sa kaibigan ko. Umuwi ako nung December 23, pinadala ng kaibigan ko nung December 24, at na-receive ng Japan pension nung December 25. Imagine, ganun kabilis guys. So, kung dinala ko pa sa Pilipinas ito, baka nakabalik na ako ng Japan, tsaka palang ma-receive ng Japan pension. So, iniwan ko na lahat. At ang ginawa ko, yung passport, kasi kailangan naman ng yung stamp, yung final stamp mo sa airport, sa immigration kasi tatakan yun, di ba? Yung departure mo dito sa Japan at arrival mo sa Pilipinas. In-scan ko sa Pilipinas at sinend ko sa messenger ng aking kaibigan. Pinrint na lang nila dito sa Japan at pinasok sa isang letter pack. At ayun, ipinadala na. Niready ko na din lahat talaga dito bago ako umuwi. Na kailangan i-print na lang nila, yun na lang ang ipadala na lang nila. Para hindi din talaga sila mahirapan. Yung paghulog na lang talaga. At ayun na nga guys, speaking of Japan pension, nakuha ko na! Na-receive ko na ang akin, guys. At dito pala nila pinadala, guys. Kahit sa Pilipinas na address ang ginamit ko. Kasi nakikita din siguro nila sa system na meron na akong address dito. Na 1 week lang akong umuwi. Kasi yung senpai ko din, ganun din. Sa Pilipinas in address, umuwi siya ng 1 month. Ako ang malala, 1 week talaga. Ito na, dumating siya nung April 15, yung Monday lang talaga, guys. 3 months and 3 weeks lang, guys. Andito na. Tapos ang pera, andito na din. Same lang, guys, yung pera na pagdating ng notification, yung ito, pagdating ng envelope na ito, dumating din ang pera sa account ko sa bangko, guys. Kaya andito na, guys. Kaya kung wala kang balak dito magtagal sa Japan or manirihan sa Japan, kunin mo muna at bumalik ka dito sa Japan. Kasi sayang yung binayad mo. Tulad sa akin, nagbabayad ako ng sangmang yung mang ng tax. Diba? Andito na, guys.
ayun lang guys, sana nakatulong itong video na ito sa mga katulad ko na hindi pa nakaprocess ng lump sum na nag-exist na ay nagsobra ng 5 years. Kaya kunin nyo muna guys. I hope nakatulong ito and see you on my next vlog. Bye-bye!